katropang Erika. Magandang araw po. Ako po si Maya, 25 years old. Isa akong artist na nagtatrabaho sa isang maliit na art gallery dito sa Quezon City. Tahimik lang akong 25 years old. Dear katropang Erika. Magandang araw po. Ako po si Maya, 25 years old. Isa akong artist na nagtatrabaho sa isang maliit na art gallery dito sa Quezon City. Tahimik lang akong babae at masaya na ako sa simple kong pamumuhay. Kontento na ako sa mga canvas, pintura at mga taong marunong tumingin sa sining ng puso. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento ko. Pero siguro, tulad ng marami, nagsimula rin ito sa isang bagay na hindi ko naman sinasadya. Sa isang pagmamahalan na alam ko namang mali, pero totoo. Nakilala ko si Alex, 30 years old. Isa siyang civil engineer sa isang art exhibition na dinaluhan ng kumpanya nila. Siya yung tipong lalaki na hindi mo agad mapapansin. Simple lang siyang manamit at mahinhin siyang magsalita. Pero malalim siya kung tumingin. Noong una, simpleng usapan lang tungkol sa painting, sa kulay at sa kung bakit ganun kagulo pero maganda ang isang obra. Pero habang tumatagal, naging mas madalas ang pag-uusap namin. Hanggang sa dumating sa punto na hindi na lang siya bisita sa gallery, kundi dahilan na kung bakit mas tumatagal ako sa trabaho. Alam ko noon na may asawa siya. Hindi niya naman tinago sa akin yun. Ang sabi niya, matagal na silang hindi magkasundo. Magkasama lang daw sila sa bahay, pero matagal nang wala ang pagmamahalan nila. Ako naman, may boyfriend noon. Pero totoo, hindi na rin maganda ang takbo ng relasyon namin. Parang parehong nauupos na kandila. Hanggang sa dumating ang araw na nagdesisyon kaming kumain sa labas. Sa una, simpleng friendly dinner lang, pero sa mga sumunod na pagkikita, naging mas malalim na. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, katropang Erika. Unti-unti kong naramdaman yung init ng pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. Si Alex, kahit pamali, ay naging tahanan ko sa gitna ng kaguluhan. Lumipas ang mga buwan, katropang Erika. Hanggang sa isang araw, napansin kong madalas akong nahihilo at palaging napapagod. Dinala ako ng kaibigan ko sa isang klinik at doon ko nalaman na buntis pala ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa. Nang sinabi ko ito kay Alex, napahinto lang siya. Tahimik at kita ko sa mata niya ang pagkagulat at takot. Hindi siya agad nakapagsalita at ilang araw siyang hindi nagparamdam. Pero nung bumalik siya, mahina pero malinaw ang sinabi niya. Ayaw niya daw tumakbo at aamin daw siya sa asawa niya at gusto niya akong panindigan. Hindi ko alam kung matutuwa ako kasi sa totoo lang gusto ko talaga siyang makasama, katropang Erika. Pero natatakot ako. Takot ako sa panghuhusga ng iba. Takot na baka gawin lang niya yon dahil sa bata at hindi dahil sa pagmamahal. At natatakot din akong masira ang buhay ng ibang tao. Ngayon, katropang Erika,
Si Alex ay nagdesisyon na raw iwan ang asawa niya. Ang sabi niya, gusto niyang bumuo ng pamilya kasama ako. Pero ako, araw-araw akong nagigising na may tanong sa puso ko. Tama pa ba to? Dapat ko ba siyang tanggapin kahit alam kong may sugat na kaming parehong iniwan? O dapat ko na lang siyang palayain para pareho kaming makapagsimula ng malinis kahit hindi na magkasama? Hindi ko po alam, katropang Erika. Mahal ko si Alex pero ayokong itayo ang pamilya namin sa kasinungalingan. Ayokong sa dulo, habang tinitignan ko ang anak ko, maramdaman kong ako ang dahilan ng pagwasak ng ibang tahanan. Kaya ito ako ngayon, humihingi ng payo. Tama pa bang ipaglaban ang pag-ibig na nagsimula sa mali? O panahon na para bitawan ang taong minahal ko ng buong puso kahit siya rin ang ama ng dinadala ko? Maya, ang artist na nagkamali sa kulay ng pag-ibig.